Mukhang maraming nangyayari sa Cardano Network ngayon. Ang symmetrical triangle pattern na nakita ni Dan Gambardella ay nagpapahiwatig ng posibleng malaking galaw sa presyo na maaaring maging bullish o bearish. Kung bullish, maaaring umabot ang presyo ni Cardano sa 0.555. Pero kung bearish naman ay maaaring bumaba po ito sa presyong 0.275. Ang mga mixed signals sa address activity ay nagpapakita po ito ng parehong pagtaas ng interest at pagbaba ng aktibong mga users. Ito ay maaring dahil sa market uncertainty, kaya't maraming mga users ang nagwi-withdraw ng kanilang holdings. Sa kabila ng mga pagbabago sa presyo ay patuloy pa rin ang development efforts ni Cardano, lalo na sa mga bagong proposals tulad ng Leos Protocol. Ang mga improvements na ito ay maaaring makatulong sa network na makipagkompetensya sa mga karibal nito tulad ni Solana. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, sabi rito ay Cardano price action forms a symmetrical triangle pattern, signaling potential price movement amid mixed network activity. Kaya ayan po, sa nakarang 4 na buwan, si Cardano ay nakaranas ng significant price drop. Bumaba ng higit sa 30%. Ito ay nakakuha ng atensyon mula sa mga market observers, lalo na habang ang broader na crypto market or malawak na crypto market ay naghihintay ng mga paparating na desisyon mula sa Federal Reserve. Sa gitna ng pagbaba na ito, ang recent analysis ay nagsasabi ng potential scenarios para sa mga galaw ng presyo ni Cardano. At isinasaalang-alang ang posibleng epekto ng Federal Reserve cuts dito. Kaya yan na rin, kailangan nating i-consider yan kasi mukhang malaki po talaga ang magiging impact ng rate cuts na ito ng Fed or Federal Reserve. Symmetrical triangle signals shift in Cardano price. Si Ginoong Dan Gambardella ay siya po ang founder ng Crypto Capital Venture. At siya po ay nag-analyze ng chart ni Cardano at nagawa po niyang i-identify ang isang symmetrical triangle pattern na nagpapahiwatig ng isang consolidation. Ayan po yung kanyang actual na tweet dito at ibinahagi na rin po niya yung kanyang chart dito. Ayan. Yan po yung dashed line na kulay green, yung symmetrical triangle pattern. At yan, nagko-consolidate po or naglalaro po ang market price ni Cardano sa loob nito. Kaya yan, meron po siyang dalawang projection dito. Yan, posibleng babagsak po muna siya rito bago po siya aangat. Ang chart ay nagha-highlight po ito ng dalawang posibleng outcome or kalalabasan ng kanyang prediction. Ang isa po ay bearish breakout at isa ay bullish breakout. Habang ang breakout ay maaring magdala sa presyo ni Cardano patungo sa mababang presyo na 0.275, ang chart na ito ay maaring isang fake breakout at ang galaw ay maaring mag-reverse pataas. Yan, ito po yung kanyang chart. Kaya meron po siyang projection, downward projection. Yan, possible daw po na babagsak si Cardano sa presyong 0.275. Pero posibleng isa lamang daw po itong fake breakout at mag-reverse at ito ay aangat. Kaya, ayan, ang kanyang potential na bullish breakout ay maaring magtulak po ito sa presyo patungo sa 0.555 na, ayan, ito po ay tinutulak ng mas malawak na kondisyon ng market or market condition. Drop in address activity. Bukod pa rito, ang datos sa address activity ni Cardano ay nagpapakita po ito ng mixed signals tungkol sa hinaharap ng network. Habang ang mga bagong address ay tumataas ng 2.99% sa nakaraang 7 araw, ang mga active addresses ay bumaba naman ng 3.06%. At ito po ay nagpapahiwatig ng mas mababang transaction volume at participation. Yan po yung chart naman ng ADA address activity.
na nagpapakita po sa mga address activity ni Cardano. Yan, yung kulay blue ay yan po yung mga new addresses, kulay green ay active addresses, yung kulay yellow ay zero balance addresses, at yung gray ay yung price. Sa parehong oras, ang zero balance addresses ay tumaas po ng 3.57% na nagsasabi na mas maraming users ang maaring nagwi-withdraw ng kanilang holdings. Ito ay marahil dahil sa market uncertainty. Sa kabila ng pagbaba sa mga active users, ang pagtaas ng mga bagong address ay nagpapakita po ng patuloy na interest sa network. Bagaman ay hindi pa ito nagta-translate sa mas mataas na activity, ang kapansin-pansin na ang kombinasyon ng bumababang activity at tumataas na withdrawals ay consistent po sa overall market downturn. Cardano Network Development. Sa gitna ng mga pagbabago sa presyo, ang development efforts ni Cardano ay nananatiling focal point sa community. Sa isang recent poll na isinagawa ni Rick McCracken, isa pong figure sa Cardano community, ang mga miyembro ay bumuto sa dalawang network improvement proposals. At yan, ang karamihan ay pabor sa Lius Protocol na nakakuha po ng 56% na boto, habang 7% lamang po ang sumuporta sa alternatibong RAS-based node proposal. Ang mga improvements na ito ay naglalayong pahusayin ang bilis ng network na posisyon ang Cardano upang mas makipagkompetensya sa mga karibal nito tulad ni Solana. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.